Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. King of Wands and Page of Swords. You're so goal-driven, a hunter type. Goal-driven na mag-spy, mag-stalk. Guys, sa tarot reading, nang-stalk ka, inaalam mo kung ano feelings, emotion, thoughts ng person sa'yo, o yung mangyari siguro sa buhay mo. Basta ganun yung pang-spy, pang-stalk, yung sumasaliksik ka, you're so curious to know something, mga ganyan ba. And you're charming, passionate, and confident, driven, a leader type. May believe ka sa sarili mo, may tiwala ka sa sarili mo. You know, you can hit your goal, you can get what you want. Kasi parang ikaw yung klase ng tao na hindi mo titigilan. Yung isang tao, isang bagay, o kung ano man yung gusto mo, hanggat hindi mo nakuha. You're a hunter type na eh. Mas gusto mo ng challenge, no? Pag the more na challenging, the more na you will crave for it. The more na gustong-gusto mo. Ganun. Stay. You're fiery yung personality mo. Strong yung and open yung sacral chakra mo. Tahimik. Tahimik. Ano ang goals mong ma-achieve mo? Queen of Wands. Ano to guys eh. Yung pinanghinayangan mo na si Queen of Wands na magkakaroon ng a long-term relationship sa inyo o mag-settle down siya sa iyo ba? Na maging malambot yung puso niya sa iyo. Na gusto niya makarelasyon ka. O ang mag-offer siya ng cup of love sa iyo. Na maging loyal siya sa iyo, maging reliable. Na karelasyon, ganyan. Ano pa? Ang darating sa iyo. Transformation, pagbabago. Ano to guys? Yung magkaroon ng strong bond sa inyo ni Queen of Wands. Si Queen of Wands ba itong makakasama mo na maging partner mo? Queen of Wands, yes, siya yan. Kasi yan talaga yung parang uhaw na uhaw ka sa kanya. Gustong-gusto mo talaga siya. Yung siya talaga yung emotional kang makasama ka. Kaso mayroong mga parang something na illusion or illusion na blockage na humaharang between the two of you. Maaaring may mga gumawa na deceit or scheme para hadlangan kayo. Or maybe it's illusion in your mind, you can create ng iba, no? Or pwedeng kung ano man evil forces na nag-create niya ng illusion in your mind, no? Hindi kayo pwede sa isa't isa. Na parang maduduwag kayo, na parang mayroong boundary between the two of you, na hindi kayo pwedeng pagsamahin. Kaya nagiging emotional ikaw o pati si Queen of Wands. Maaring pati si Queen of Wands may emotional dahil may boundary or may hadlang. Hindi. Ikaw yan. ikaw yan. Nangungulila sa kanya. As in, parang attached ka sa kanya.
magkakaroon ng pagbabago. You will build a strong bond ni Queen of Wands. See? You will be together. Magkaroon ng pagbabago. Kung dati ay may hadlang, may gap, yung hindi kayo pwedeng magsama, may parang umaharang o blockage, no? Palagi may blockage. Hindi kayo makapag-reconcile sa isa't isa. Well, ayan na, at makapiling nyo na ang isa't isa. Maging matibay yung kapit niyo sa isa't isa. O si Queen of Wands mismo ang magpa-tame sa'yo. I mean, magpapa-tame siya sa'yo. Matitame mo na siya. At magpapaamo na siya sa'yo. Ganon. Parang ganon. Hindi na siya maging mailap. Ganon. Si Queen of Wands. So ano pa? Malaking pagbabago. A huge transformation sa connection niya. So ano pang energy mo ngayon? Ten of Cups. You're contented naman. Happy. O maybe, nag-wish ka. Ito yung gusto mong buhay. Yan ang ini-imagine mong buhay. Yan ang palaging dinidaydreaming mo. You want this life. Kung hindi pa ganito yung buhay mo na wala ka pang asawa, no? Na hindi ka pa kontento sa buhay mo ngayon. Or you're not feeling fulfilled and happy in your life right now. Ito yung goal mo. Ito yung pangarap mo. Ito yung gustong-gusto mo na mangyari. Ano to? Ito yung wish mo na buhay. Ito yung gustong-gusto mong mangyari sa buhay mo. Ang magkabalikan kayo ni Queen of Wands. Ni Queen of Wands. Kasi mahal mo siya. Mahal mo si Queen of Wands. Kasi gusto mong mag-build kayo. Or maybe contented ka na din sa buhay mo pero goal mo talaga si Queen of Wands. O happy ka na sa buhay mo pero goal mo talaga si Queen of Wands. Kasi gusto mo siyang maka-collaborate or to build a family with. To build a family, to start to build a family. You're excited, you're passionate, and you're parang tingin mo mag-umpisa yung buhay mo na positive, active, full of excitement, and also adventure, and so hot. So, yung gustong-gusto mo na talagang gusto mo talaga, no, na umpisahan ang bumuo kayo ng pamilya ni Queen of Wands na yan. Baka naging mailap si Queen of Wands sa'yo. Noon. Bakit manipulative ba yan si Queen of Wands? Hindi naman. Hindi naman daw. Hindi naman siya manipulative. Kasi yung mga style na manipulative kasi yung push and pull, push and pull. O ganun. Push and pull. It's manipulation. Tinuturo yan sa YouTube yung push and pull. Tinuturuan nila yung iba kung paano mang-manipulate ng emotion. Pagdating sa relationship. Guys, napaka-toxic. Kung gayahin nyo, ay mas lalong maruin yung relationship nyo.
mas lalo, para bang it's a very toxic. Pero nasa inyo naman yun. Kasi manipulation yun eh. Ang manipulation ay galing sa devil yan. Ang pagsisinungaling ay galing sa devil yan. Pati. Yan ang father of all lies, yung devil. So pag ginaya mo yan, wala kang pinag-iiba sa kanya. Very toxic behavior yan, yung manipulate ka. Mas maganda ang magpakatotoo na lang. Magustuhan ka man ng person mo o hindi, ay regret niya na yun sa huli pag na-realize niya na you're so precious pala. Na yung tinaken for granted niya na totoong tao, na totoong magmahal ay parang ginto na malaking halaga. Tapos kung pinagpalit ka niya sa iba dahil sa manipulative at sinungaling yung iba at magaling magpa-in love dahil sa manipulation tactics nila, ay doon niya ma-realize na kung gaano ka worthless at basura yung kanilang pinilit. Ganon. Kaya mas maganda yung magpakatotoo ka kasi pag magpakatotoo ka, many people will love you, will like you. Kung ano ka. Hindi mo kailangan mag-pretend, hindi mo kailangan gayahin yung iba. You have to be you. Kahit na mabait ka pa sa paningin ng iba. You know what? Pag mabait ka, ay parang yun talaga matataken for granted ka. Pero kung yun ka talaga mabait ka, why bakit mo baguhin pa ang sarili mo? Sa sa right path ka na nun. Pag mabuti kang tao. Pag harmless ka. Pag mabait ka. Pero it doesn't mean na pag mabait ka ay magpa-take advantage ka sa iba. It doesn't mean na pag mabait ka ay hayaan mo yung iba na lansihan ka, nautakan ka, o salbahiin ka, o gawan ka ng masama. Of course, it's your right to defend yourself. Kaya may bunga ka, may kamay ka, may paa ka, di ba? Pag abusive na at mapang take advantage yung iba at may masamang intention, bakit hindi mo ipagtanggol yung sarili mo? Kaya mahalaga din yung maglagay ng boundary. Kahit sabihin ng iba na you're too weak dahil mabait. Pero wag mo lang hayaan na samantalahin ka nila o abusuhin o i-take advantage. Or kahit na i-taken for granted. O kung na-taken for granted ka na noon, it's enough. You learned your lesson na hindi ka dapat nagpapataken for granted. Hindi mo dapat hinayaan na gawin ulit sa'yo yun. Actually, it's their choice eh. Kung i-taken for granted ka eh. Yung kabutihan mo eh. So, uli din naman pagsisisi ng mga yan. Kaya nga may free will ang tao eh. Kung manotice nyo, pag mabait ka at mabuti yung pakikisama mo, maayos yung pakikisama mo sa ibang tao, matitaken for granted ka. O they will think na pwede ka nilang i-take advantage, na madali ka nilang ma-take advantage. Ganon. Na madali ka nilang maruin, parang it's an opportunity para sa mga masamang intensyon na klase ng mga tao. It's an opportunity for them to destroy you, to ruin your life, or your dignity, or yung dignidad mo, yung pagkatao mo, o kung ano man. Pero kaya nga mahalaga na maglagay ng boundary. You have your mouth, you have your hands, you have your feet to defend yourself.
kung magkaganon man, kung may mga ganon. That you don't allow such people, such evil people to destroy you or to ruin your reputation or your life or your dignity. Lalo na yung i-take advantage ka nila, ulansiyan. Hindi ka dapat papayag na lansiyan ka nila. Kung kunting bagay lang naman na kunwari na pwede mapalagpas, hindi naman sinasadya, mga ganun, no? Ay pwedeng palagpasin yun para iwas gulo, conflict. No? Pero kung halata mo na sinasadya at o kaya binabastos ka at tinitake advantage na, nilalansiya na, bakit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo? Bakit hindi mo ipaglaban kung ano yung tama? Dahil mag-umpisa yan sa una. Pag tinake advantage yan, sunod-sunod na yan. Palala na palala. If you will not put a boundary, if you will tolerate their evil doings, energy mo yan, in-embody mo energy pa yan. Queen aware. You're intelligent, intellectual, mabilis makaintindi yung isipan mo with the sword here, mabilis na makakomprehend ka, no? Mabilis ka makakomprehend ng mga messages, information, ideas, knowledge, yung mga matututunan mo, o madali ka pati makaintindi. Madali ka maka-apprehend din. Yan. Your throat chakra and your crown chakra and your intuition or your third eye is clear. There's no blockage. It's very clear and sharp. So, yan. You know what? Pag ang tao ay evil at lalo kung immature pa yung isang tao o lalo kung evil, masama na klase ng tao. Pag nainggit yan sa'yo, pag na-insecure yan sa'yo, kahit gagawan ka niya ng kwento, hindi yan mahihiya. Kahit mabuking mo na gawa niya lang yung kwento niya sa'yo, sisiraan ka niyan yung pagkatao mo, yung dignity mo, yung reputation mo. Pag hindi pa makontento, ipakulam ka pa o gagawa siya ng witchcraft against you. Yan yung mga signs ng evil. I know madaming tinatamaan na ganyan ang ugali. But that's the reality, that's the truth that I have to expose here. So ano pa? Ano ang yun ang nakikita ko sa paligid, sa maraming mga nangyayari. That's what I have observed. And that's what my intuition have observed also, using my intuition. Hindi lang yung nakikita ng mata ko at naobserbahan ng mga mata ko at ng tenga ko, kundi ng intuition ko. That's why I know it. I sense it. And using my perception, I sense it. Nagagalit na lang yung mabubuking, yung mga nabubuking.
yung mga na-exposed. Pero, dapat ay magbago sila. Hindi na ipagpatuloy nila yung ganyang gawain because it's really bad or evil talaga. Yung ganon. Be fair. Yun ang sabi ng Jesus Christ ba yun? Parang nung nag-guide sa akin siya. Nung panghuli. Maging fair. Yung angel ba na sabi? Si Jesus Christ ata yun yung panghuli na nag-guide sa akin. Yung huli na nag-guide niya sa akin. Maging fair, maging patas. Yung angel si Jesus Christ. Maging fair nga daw. Huwag maging unfair. Ang alam po si Jesus Christ eh. Pasensya na guys, may pagka 31 na kasi ako pero ako, minsan may pagka makalimutin din talaga ako eh. Kahapon nga yung bibili ko siya ng BO kasi pinabili ako ng asawa ko ng BO. Yung BO na tinapay, yung ma-reject na ba? Kasi gawin siya ng pamirinda ng mga aso para sa mga sawa sila ba? Kasi isang sako nun ay mura lang. Pinapakain namin dati yun sa alaga naming bangus dun sa fish pond namin. Pero parang pa-fish pen siya kasi nilalambatan yung lahat. Ganun ang pinapakain namin para makamura. Tsaka sinasabayan na din ng fish. Yung fish fry. Mura kasi yun. Ay, nakalimutan ko balikan. Pero hindi ko pa naman nabayaran. Nakalimutan. Noon sa bangka na ako, sabi ko, ano ba yan? Nakalimutan ko. Ay, nako guys. So, dapat maging fair, no? Huwag man lansi, huwag man lamang. Huwag mong take advantage sa iba kasi it's evil doings. Ginagaya yung devil no ng mga gumagawa ng gano'n. So, dapat maging fair. Maging patas, no? Pagpairalin yung inggit. Huwag mang-harm. Huwag mang-harm. Huwag gagawa ng scheme and deceit or evil dahil sa inggit. Basta huwag ganun, no? You have to change. You have to be a good person. Pag nice and good yung isang tao, wag isiping pwede mo siya ma-take advantage na weak siya. You have to be grateful and thankful na may ganong tao sa'yo. Maliban na kung masamang intention niya. Napakitaan ka niya at first ng maganda tapos i-take advantage ka pala niya. May balak palang mang-scam o gagawa, may masamang intention pala sa'yo. Maliban na kung ganun. Pero kung napaka-harmless ng tao at mabuti naman at hindi bastos, maayos yung pakitungo sa'yo, bakit mo i-taken for granted? Bakit mo look down yung isang tao? Ganyan yung karamihan. Naobserbahan niyo yun? Ganun na ang mga taong parang mag-isip ay foolish. Yung pagmabait at maayos yung pakikitungo sa kanila ng ibang tao na hindi sila binabastos. Tinatrato sila ng maayos, no? Ay nililook down pa nila yung tao na yun. I suppose they have to be thankful na mabuti ang trato sa kanila ng tao. Parang iniisip pa nila is their opportunity to raise themselves up and imukmuk yung isang tao na yun. Dahil nakikita nila na weak. Ganon ang tingin nila, weak. Yun ang nakikita ng intuition ko eh. Sa paligid. That's how I observed. Ewan ko lang sa inyo kung naobserbahan nyo yun Yun ang nakikita ko. Using my intuition.
and with my own eyes and perception. Um, so ano pa? Kaya mahirap pagkatiwalaan ng tao. Mahirap. Mahirap talaga. Mahirap pakisama ng tao. Kaya madami tuloy plastic na lang. Napaplastika na lang. Hindi na nagpapakatotoo dahil ay nako guys, umiiral kasi sa tao, selfishness. They want to raise themselves high up. Iba, ida-down nila. Pag may opportunity na weak yung isang tao, stay na weak, ida-down nila. Pag mabait sa kanila, ida-down nila. Dahil opportunity na yun para iurakan yung pagkatao, sirain yung dignity, yung pagkatao ng isang tao. Para pababain yung self-esteem ng isang tao. Walang parang konti lang ang tao na hindi intensyon ang i-destroy o hindi na nga lang i-destroy ang iba. That's how I observe. That's what I have observed sa society. Umiiral yung selfishness. Ang gusto nila sa kanila sila yung mataas. Iba yung mood nila sa pababa. That's the reality in this world now. Hindi ako nagwawali ha. Iba yung wali. I'm just revealing the truth. The reality. What's happening in the society, in this world. Kung anong umiiral sa mga tao. Which is selfishness, greediness. Kasakiman. Pero you know what? Yung mga pure-hearted na mga tao, yan yung mga nag-walk sa path, sa makitid na daan. They discipline themselves. They control themselves. Na hindi sila makagawa ng mga against sa rules ng God. And they're righteous people. At yung mga righteous na mga tao na yan, they walk on that path na makitid, narrow path, which is, it's leading into heaven, which is the Garden of Eden. Yung mga righteous na matao rin. Actually, konti lang kasi sabi ni Jesus Christ pati, no? Sa Bible yan, na a very few yung makakasumpong na narrow o yung dumadaan sa narrow path na yun, which is papunta sa langit yun. Yun na yung kung paano ka mamuhay. Yes, very strict. Ganun talaga yun Pero if you will allow yourself to do whatever you want, to harm others, to destroy others, na tolerate mo and konsentihin mo yung sarili mo na mangharm sa iba, lalo pagka evil doer ka, mangharm ka sa iba, dahil sa inggit mo, sa insecurities mo, kung ano pa, dahil nainggit ka, gusto mo i-destroy yung isang tao, nainggit ka kasi nakakainis siya kasi confident siya dahil nagsisikap siya sa buhay. That's example lang ha. You're walking on a path na malaya, maluwang. Pero papunta yun sa impyerno pagka ganyan. So, ayan.
Kasi 5% lang daw ang nandun. Kasi yun lang ang righteous. Nandun sa Garden of Eden, yung sa langit na tinatawag ng mga tao na sa langit na pupunta ang kaluluwa ng mga mabubuting tao. Doon yun sa Garden of Eden. And doon nilalagay yung mga souls ng mga tao na mga sure na na-save na mga righteous yun sila sa Garden of Eden. At pag nabago na itong mundo na to, ibabalik sila dito sa mundong to with new bodies. Bago na yung katawan nila. Oh, may bago na silang katawan doon. Hindi ko pa alam. Pero pag nabago na itong mundong to, yung mga kaluluwa daw magkakaroon ng bagong katawan na. Parang eternal life na. Parang hindi na namamatay. Mga ganun ba? Kasi mga pinili na yan, mga sinala na yun eh. Oh. So yan. Mga pipiliin yan. Only 5% out of 100%, only 5% na nandun sa langit. Yun ang totoo. That others can't accept it. But that's the reality. So if you want to be saved, you have to be good and reject evil doings. Reject to be evil. Stop doing evil and schemes, harm. Masasama na gawain. Change yourself into a good and a better person na wala kang inaharm. Wala kang pinipiste, wala kang inalitan sa mga hindi pa nabago yung sarili. Sa mga path na sa tingin niyo ay path na maluwag yung dinadaanan nyo. Convert yourself. Change yourself. Transform yourselves into a good person. Yan. Ay, tumagal na lang. That's the message of sino ba nag-guide dito ngayon? Nandito ba kayo si Jesus Christ? Jesus Christ. Have faith. So Jesus Christ daw. Message in Jesus Christ sa inyo. You'll believe it or not, it's up to you. It's your choice. You have a free will. So, ano yung darating sa'yo when it comes sa love life mo? Messages yun in Jesus Christ sa lahat ng nanonood, ha? And also, message of angels din sa inyo. Everyone's message. A message yun ang darating sa'yo. Galing kanino yung message? Sa mag-i-invest sa'yo. Sa willing mag-invest sa'yo. Sa maging generous na mag-invest sa'yo. Na hindi na siya guarded. Hindi na siya defensive. Hindi na siya na-intimidate. Hindi na siya natakot na mag-invest sa'yo. Sino yan? Yung person na mag-invest na yan sa'yo na hindi natakot na mag-invest sa'yo. It's your destiny. It's yung nakatadhana sa'yo. Iba yung nakatakda. Magkaibang word pala yun. Akala ko dati guys, ay parang same lang yun. Pero magkaiba pala. Search yung meaning. Tagalog sa English. Akala ko parang similar lang yun eh. Nakatakda sa nakatadhana. Magkaiba yun. Yung English ng nakatakda ay appointed. Meron pang isang term. Set. Sa Google. Ibig sabihin nakaset siya. Inilaan. No? Parang ganun. Ganun ang nakatakda. Inilaan for something. Appointed.
search nyo na lang. Pero yung nakatadhana ay destiny sa English. So, ito na yun. Nakatadhana sa'yo. Kapalaran mo. Kapalaran mo. Kapalaran yung ma-unite kayo. Na you will be together. Basta kapalaran mo siya. Or nakatadhana sa'yo, destiny mo. It's your destiny. Na nakadestin na person sa'yo. So, iba yung nakatakda. Iba yun. Nakatadhana to. Kasi pinag-isa ko lang dati. Hindi ko kasi na-search. Kailan lang. May isang araw ko lang. Isang gabi. Nung gabi na yun. May isang araw. Hapon ng gabi ata yun. Basta ganun. It's your destiny. O nakatadhana sa'yo ha. Hindi nakatakda, kundi nakatadhana sa'yo. Iba yung word na nakatakda. Nakaset yun. Kumaga appointed. No? Iba yun. Ito, nakatadhana. Kapalaran mo to. Ano pa yung ibang term? Yun na, kapalaran, nakatadhana. Destiny, kung sa English. Yan. Anong feelings ng destiny mo na yan sa'yo? Tingnan natin ha. Wala siyang ibang pipiliin kundi ikaw. Hindi na siya naguguluhan, hindi siya nalilito kung sino ang pipiliin niya. Kung meron man siyang options or choices, kung sino gusto niyang makasama. Kung sino ang the one, kung sino ang destiny niya. Na natutukoy ka niya agad. Na ikaw yung the one, ikaw talaga yung gusto niya. Ikaw yung pipick niya. Wala siyang ibang gusto, kundi ikaw lang. Yung iba ay binabasura niya na. O ikaw yung ipa-priority nito. Ano pa, yung feeling sa'yo ng destiny mo na yan. Kumbaga, ikaw yung importante, malaga. So see, ikaw yung importante, ikaw yung mahalaga sa kanya. The rest ay, itapon. Or ikaw yung i-keep niya talaga, ikaw yung i-keep niya, ikaw yung hindi niya papakawalan, ikaw yung possessive siya. Ikaw lang, sapat na. Hindi niya kailangan yung iba. Ayaw yung iba na yun. Kasi ikaw ang the one. Ikaw ang mahalaga, importante sa kanya. Ikaw ang valuable sa kanya na hindi niya itatapon. Hindi niya papakawalan. Hindi niya hayaang mawala na sa kanya. So valuable, so important sa kanya. Na pag nandyan ka, stable siya, secured siya. Everything's okay. Alam niyo yung parang nagiging COVID to siya sa'yo pati. Na gusto niya mapasa kanya ka. Na ikaw lang talaga. Yung ganon. Ikaw lang. Ano sabi niya, ikaw lang talaga. Sabi ng destiny mo, ikaw lang. Wala nang iba pa. O gagawin niya lahat kasi ikaw lang talaga. Ikaw lang daw. Wala nang iba pa. Kaya gagawin niya lahat, gagamitin niya lahat ng tools niya to have you, to get you, to take you, para makuha ka, para mapasa kanya ka. So, ano ang iniisip ng destiny mo na yan sa'yo? Ang mag-take ng action. Ang wag nang magpa-hold back pa. Ang wag nang magdalawang isip pa. Kundi ang maging brave siya and courageous and decisive and driven and maging buo yung loob niya. Determinado na porsigido sa pag-take ng action towards you. Na kailangan niya nang mag-take ng action. As in, kailangan niya mag-take ng action agad-agad. Kasi para bang nagiging impulsive ba? O, kailangan niya mag-take ng action agad-agad towards you. So,
Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person na nakadestined sa'yo? Hindi magtatagumpay ang ano? Tingnan natin. Ang ano to? Hindi daw magtatagumpay. Ang committed na pinapa-overthink siya, yung nagpapa-overthink sa kanya. Committed na nagpapa-overthink, yes. Para nag-umpisa from the start, of course, from small, no? Hanggang sa nag-grow na parang pinipinsala yung isipan niya, na pinapa-overthink siya, na ini-influensyahan yung isip niya. Oh. Na hindi magtatagumpayan. Yung nagpapa-overthink sa kanya. Ibig sabihin, pwedeng ginagawan siya ng kadalasan witchcraft or psychic attack or spiritual attack to. Or maybe, kung tao o kung anumang nilalang yan, kung tao, spiritual attack, psychic attack, o mga gano'n, no? Witchcraft. Pero pagka mga sa evil forces ay pinapa-overthink siya. Kunwari yung devil, pa-overthink siya. Sulsulan siya ng sulsulan. So, hindi daw sila magtatagumpay. Yung mga nagpapa-overthink sa kanya. Yung nagpapaisip sa kanya ng walang kwenta. Na bakit nila pinapa-overthink? Kasi ayaw nilang mag-take ng action yung person mo sa'yo. Ayaw nilang i-pursue ka ng person mo. Kaya paisipin nila ng paisipin yung person mo ng walang katotohanan, ng mga destructive thoughts, negative thoughts, at yung maging pessimistic yung outlook niya para hindi na mag-take na action. Yun ang purpose nun, ang mga yun. So, ano pang gusto sabihin sa'yo ng destiny mo na yan, ng person mo na nakadestined sa'yo? Babalik siya sa'yo. O para bubuo kayo ng pamilya. So, congratulations. Madami ba na-attract sa'yo na tao? Madaming attracted sa'yo? Oo, madaming attracted sa'yo kasi parang nasa iyo ng lahat, and so warm and loving and so natural, and you show your true self. Nakikita nila kung gaano ka authentic and natural, and parang napaka-pleasant ng looks mo, ng personality mo, and parang marriage material, so attractive and pleasant to look at. So ayan, eto na lamang for collective reading.